Ngayon, ang titulo ng salita ng Diyos na pag-aaralan natin ay Patuloy tayong binabantayan ng Diyos. Sa paksang ito, maglaan tayo ng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos. Minsan, nagpapakita ang mga miyembro ng Zion ng mga ugaling natutunan sa mundo. Nasa proseso tayo ng paglilinis at pagkatama ng mga ugaling iyon ng isa-isa sa Diyos sa pamamagitan ng salita. At nagabago tayo para magkaroon ng tamang asal na gusto ng Diyos. Isang brother ang nangaral sa katrabaho niya at inakay siya sa bautismo. Pero hindi naiwan ng katrabaho niya ang mga nakasanayan niyang gawin noong bago matanggap ang katotohanan. Kaya sinabi sa kanya ng brother, hindi mo ba alam na ang Diyos ay isang surveillance camera? Mga kapatid, ang Diyos ay isang surveillance camera. Patuloy niyang binabantayan ang lahat ng gawa at ugali natin. Alam niya ang lahat. Hindi lang ang mga gawa natin ang binabantayan niya, kundi pati alam din niya kung ano ang nasa mga isipan natin at mga iniisip natin. Sa surveillance camera ng Diyos, nakarecord ang lahat ng gawa natin. Dahil ang Diyos ay isang surveillance camera, dapat lakarin nating lahat ang tamang landas ng pananampalataya na matatanggap ng Diyos. Noon, madalas na itatago ng masasama ang mga krimen nila dahil hindi marami ang mga surveillance camera. Pero, nahuhuli ngayon ang mga bagay sa surveillance camera, kaya nahuhuli ang mga manloloko. At pag may aksidenteng pantrapiko, dahil nakarecord ang lahat, nakikita kung kaninong kasalanan iyon. Ang mga gumagawa ng mali ay hindi makakaiwas sa parusa. Kaya nakakatakot ang surveillance camera. Gayunman, para sa mga taong laging nabubuhay ng tama, hindi mahalaga kung may surveillance camera man o wala. Nakakatakot na bagay lang ito sa mga kriminal. Lagi tayong binabantayan ng Diyos para akayin tayo sa matuwid na daan at itama ang mga mali nating pag-iisip. Kaya nang sinabi ng brother, hindi mo ba alam na ang Diyos ay isang surveillance camera? Nagbigay ito ng malaking tugon sa katrabaho niya at sa lahat ng kapamilya sa Zion na nakarinig nito. Hanapin natin ang kalooban ng Diyos sa aklat ng Psalms chapter 33. Psalms chapter 33 verse 11. Ang payo ng Panginoon kailanman ay nananatili, ang mga iniisip ng kanyang puso sa lahat ng saninlahi. Mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon, ang bayan ng kanyang pinili bilang kanyang mana. Mula sa langit ang Panginoon ay, ay nakatanaw. Ibig sabihin, patuloy tayong binabantayan ng Diyos mula sa langit. Sinasabi nito, mula sa langit ang Panginoon ay nakatanaw. Lahat ng anak ng mga tao ay kanyang minamasdan. Madali para sa mga taong isipin, hindi naman ako tinitingnan ng Diyos. Madilim dito. Napapadiran dito lahat. Pero lagi nating kasama ang Diyos saan man tayo naroroon. Anumang oras, saan man, sa anumang kapaligiran. Gusto ng Diyos na gumawa tayo ng mabuti. Sinusunod ang kalooban niya. Maunawaan natin ito sa pamamagitan ng manunulat ng Psalms. Laging nakatanaw ang Diyos sa atin mula sa langit. Lagi niyang binabantayan tayong mga tao. Sinasabi ng Biblia na kahit ang mga buhok sa ating ulo ay bilang lahat ng Diyos. Hindi ba? May nakakaalam ba sa inyo kung gaano karami ang buhok ninyo? Hindi natin alam kahit ang tungkol sa sarili nating buhok, pero bilang silang lahat ng Diyos. May ganoong malasakit ang Diyos para sa atin.
Noon, hindi natin masunod ang salita ng Diyos dahil hindi natin alam iyon. Pero alam na natin iyon ngayon dahil tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat muli tayong isilang araw-araw sa pamamagitan ng mga natutunan natin. Sa Psalms chapter 53 verse 1, tinuturo nito na lagi natin kasama ang Diyos at lagi niya tayong binabantayan. Ito ay sa chapter 53 verse 1. Walang Diyos. Sinasabi ng pusong hangal. May ilang nag-iisip, nasaan ang Diyos? Hindi ko siya makita. Sinabi ng Diyos na ang mga taong ito ay ang mga pinakahangal na tao sa paningin ng Diyos. Walang Diyos. Sinasabi ng pusong hangal. Sila ay masasama at gumagawa ng kasamaang karumal-dumal. Wala isa mang gumagawa ng mabuti. Ang Diyos ay tumutunghay mula sa langit. Kanino? Sa mga anak ng mga tao. Mula sa langit, tumutunghay ang Diyos sa ating lahat ng mga tao. Upang tingnan kung may sino mang matalino na naghahanap sa Diyos. Patuloy na nagbabantay ang Diyos sa bagay na ito araw-araw. At dinidinig ang mga taos-pusong dasal ng bayan niya. Ganito pinangungunahan ng Diyos ang pagliligtas sa sangkatauhan. Mapapatunayan natin ito sa Psalms chapter 33 at chapter 53. Dahil lagi tayong binabantayan ng Diyos, lagi tayong magsumikap na tumindig sa posisyon ni Abel, hindi sa posisyon ni Cain. Tingnan natin ang Hebrews chapter 4 verse 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto. At may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso, at walang nilalang na nakukubli sa harapan niya. Ibig sabihin, nabubunyag at nahahayag sa Diyos ang lahat ng nilikha. Tama? Walang anuman sa lahat ng nilikha ang nakakatago mula sa mga mata ng Diyos, kundi ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa mga mata niya na ating pagsusulitan. Ibig sabihin, walang may itatago mula sa Diyos, kundi nahahayag ang lahat sa harap niya. Tama? Sa makatuwid, dapat tayong magkaroon ng tamang pag-iisip at itama ang mga gawa sa harap ng Diyos at tumakbo sa tamang landas ng pananampalataya. Inaasam ang kaharan ng langit na mas papalapit na, kailangan nating mag-isip. Anong uri ng tao ang pinakapahahalagahan ng Diyos? At anong uri ng tao ang itataas ng Diyos sa langit? Anong uri ng gawain ang ginagawa nila? Anong uri ng pag-iisip ang mayroon sila? At anong uri ng landas ng pananampalataya ang nilalakad nila? Ngayon, inaaral natin ang salita sa paksang, patuloy tayong binabantayan ng Diyos. Tumingin tayo sa Jeremiah chapter 16. Chapter 16, verse 16. Narito, ipasusundo ko ang maraming mangingisda at kanilang huhulihin sila, sabi ng Panginoon. At pagkatapos, ay ipasusundo ko ang maraming mga ngaso at kanilang huhulihin sila sa bawat bundok at burol at sa mga bitak ng malalaking bato. Sapagkat ang aking mga mata ay, ano ang ginagawa? Sinasabi nito na ang mga mata ng Diyos ay nasa lahat ng kanilang lakad. Sapagkat ang aking mga mata ay nasa lahat ng kanilang lakad, sila'y hindi nakukubli sa akin, o nalilingid man ang kanilang kasamaan sa harap ng aking mga mata, walang maitatago sa harap ng Diyos. Ang mga puso, mga pag-iisip, at mga gawa natin ay nahahayag lahat sa Diyos. Verse 18. At akin munang 2 ulit na gagantihan ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan, sapagkat kanilang dinumihan ang aking lupain ng mga bangkay ng kanilang karumal-dumal na mga Diyos-Diyosan, at kanilang pinuno ang aking mana ng kanilang mga kasuklam-suklam. Mga kapatid, alam ng Diyos hindi lang ang mga gawa natin na nahahayag, kundi pati ang ating mga puso na nasa loob natin.
Laging tinatama ng Diyos ang mga mali nating pag-iisip at inaakay tayo sa tamang landas. Lagi niyang pinupuno ang pagkukulang natin gamit ang Espiritu Santo. At lagi niya tayong ginagabayan tungo sa landas kung saan tayo pagkapalain. Dapat nating paniwalaan ito. Magpatuloy tayo sa Jeremiah chapter 23, verse 23. Ako ba'y Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo? Sabi ng Panginoon. Makapagtatago ba ang isang tao sa mga lihim na dako upang hindi ko siya makita? Sabi ng Panginoon. Hindi ba pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon. Sa pamamagitan ng maraming propeta, patuloy na pinapaalam ng Diyos na hindi tayo makakapagtago sa harap niya. Tingnan natin ang Daniel chapter 2. Daniel chapter 2, verse 17. Pumasok si Daniel sa kanyang bahay at ipinaalam ang pangyayari kina Hananias, Mishael at Azarias na kanyang mga kaibigan. Kanyang sinabihan sila na humingi ng awa sa Diyos ng kalangitan tungkol sa hiwagang ito, upang si Daniel at ang kanyang mga kaibigan ay huwag mamatay na kasama ng ibang mga pantas ng Babylonia. At ang hiwaga ay inihayag kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Na magkagayoy, pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Sinabi ni Daniel, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman, sapagkat sa Kanya ang karunungan at kapangyarihan. Siya ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa may pangunawa. Siya, anong ginagawa niya? Siya ang naghahayag para makita ang lahat. Siya ang naghahayag ng malalalim at mahihiwagang bagay. Kanyang, nalalaman kung ano ang nasa kadiliman. Gaano man iyon kadilim pag walang tunay na liwanag, alam ng Diyos ang nangyayari kahit sa madidilim na lugar. At ang liwanag ay naninirahan sa Kanya. Sa Daniel chapter 2, malinaw na pinapaalam ng Diyos na hinahayag niya ang mga nakatagong bagay at naalam niya ang mga bagay na nakatago sa kadiliman. Magpatuloy tayo sa Revelation chapter 2. Nagsasagawa ang Diyos ng mga makapangyarihang gawa. Sa mga ito, kumpirmahin natin na inaakay tayo ng Diyos papuntang langit, habang nakikita ang mga puso, mga salita, mga gawa, at pananampalataya natin. Pumunta tayo sa Revelation chapter 2, verse 23. Papatayin ko ng salot ang kanyang mga anak, at manalaman ng lahat ng mga iglesia na ako ang sumisiyasat ng mga pag-iisip at ng mga puso. At bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng ayon sa inyong mga gawa. Alam niya ang lahat. Sinabi ng Diyos na alam niya kahit ang mga bagay na sa tingin natin ay wala nakakita at tayo lang ang nakakaalam. Sinusuri ng Diyos ang lahat na nakatagong bagay at nalalaman ang mga ito. Susuklian ng Diyos ang bawat isa sa atin ayon sa mga gawa natin sa huling araw ng paghuhukom. Ang matutuwid ayon sa katuwiran nila at ang masasama ayon sa kasamaan nila. Kaya ang bawat araw na binibigay sa atin ay napakahalaga, hindi ba? Paano kung ang ating mga aklat ng gawa ay may record lang ng masasamang gawa? Paano kung may mga record ito tulad ng sinipa niya ang isang buntis sa isang tiyak na araw, na isang tiyak na buwan, na isang tiyak na taon, at tinuhog niya ang isang kalabasa sa tahanan ng isang tao? Parurusahan ng Diyos ang masasama ayon sa kanilang masasamang gawa. Ngayon, ang walang hanggang kaharian ng Diyos ay papalapit na. Dapat mayroon tayong mas maraming mabubuting gawa ng pananampalataya para makakatanggap tayo ng mas maraming makalangit na gantimpala. Lumipat tayo sa Revelation chapter 20. Revelation chapter 20, verse 11.
At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo roon. Ang lupa at ang langit ay tumakas sa kanyang harapan at walang natagpo ang lugar para sa kanila. At nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ang mga patay ayon sa anong bagay? Ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Dahil sinabi ng Diyos na hahatulan tayo ayon sa ginawa natin, gaya na nakarecord sa mga aklat, ang bawat sandali, mula sa oras na gumising tayo sa umaga hanggang sa matulog tayo, ang lahat ay nakarecord. Narinig ko na sa panahon ngayon, lubhang tumataas ang bilang ng pag-aresto sa mga kriminal sa bansang ito. Sinasabi na ito ay dahil maayos nakakapag-record ang mga surveillance camera. Sa sandaling makita ng isang kriminal kung ano ang na-record sa surveillance camera, sinasabi nila, patawad, ginawa ko ito, pero nagsinungaling ako na hindi ako ang gumawa. Hindi nila mapigilang umamin agad sa mga krimen nila. Ito ang papel ng surveillance camera, tama? Kahit ang mga bagay sa lupang ito ay ganoon. Kung gayon, gaano pa kaya mas ka-eksakto nire-record ng Diyos ang mga gawa natin sa mga aklat sa espiritual na mundo? Ang bawat maliit na kilos na ginagawa natin ngayon at ang mga pag-iisip natin ay nire-record at nahahayag sa Diyos. Kahit ang mga bagay na iniisip nating wala nakakita at tayo lang ang nakakaalam, ay nakarecord lahat sa mga aklat na gagamitin ng Diyos sa paghatol. Alam ng Diyos ang lahat. Sa mga araw na ito, nakikita ng mga tao kahit ang mga bagay na ginagawa ng mga tao sa madidilim na lugar sa paggamit ng infrared cameras. Kaya sinasabi ng ating Diyos dito, hinahatulan ng Diyos ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa gaya na nakarecord sa mga aklat. Dapat tayong pumasok sa luwalhati ng matutuwid at di kailanman mapabilang sa hatol na para sa masasama o tumanggap ng parusa mula sa Diyos. Magpatuloy tayo sa verse 13. At iniluwanan dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ang bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Ang kamatayan at ang Hades ay tinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Sinasabi rin dito, ayon sa kanilang mga gawa. Laging binabantayan ng Diyos ang ating malalaki at maliliit na gawa at ang ating pananalita. Kaya pagdating sa pananampalataya natin at sa pang-araw-araw din nating buhay, dapat nating panatiling maganda ang landas ng pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid, kahit naman na ng kinoronahang prinsipe ang dugo ng hari, kung may masama siyang asal at maling kaisipan, inaalis siya sa trono. Sa parehong paraan, kahit naman na natin ang laman at tugo ng Diyos, kung ang record natin sa makalangit na surveillance camera o sa mga aklat ng gawa ay puno ng gawang mas masama kaysa sa mga gawa ng pinakamasasamang tao ng mundo, kung gayon, hindi tayo isasama ng Diyos. Hahatulan tayo ng Diyos ayon sa mga gawa natin. Tumingin tayo sa Matthew chapter 16. Sa maraming iba't ibang bahagi ng Biblia, nasusulat, nagagantimpalaan o paparusahan tayo ng Diyos ayon sa mga gawa natin. Matthew chapter 16 verse 26. Sapagkat ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel sa kaluwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa, ayon sa kanyang mga gawa. Sinabi ng Diyos na gagantipalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Magbibigay ng pagpapala ang Diyos sa mga miyembro ng Zion na masipag mangaral. Ayon sa kanilang mga gawa ng pangangaral, panagbigay hatol siya sa huling araw.
At magbibigay ng pagpapala ang Diyos sa mga miyembro masikap magdasal, ayon sa kanilang mga gawa ng maalab na pagdarasal. At magbibigay ng pagpapala ang Diyos sa mga miyembrong namunga ng marami, ayon sa kanilang mabubuting gawa. Nasusulat din sa Biblia, ang mga pagpapalang ibibigay ng Diyos sa mga kapatid na sinakripisyo ang mga sarili at inaalala ang iba para sa pagkakaisa. Ang Diyos ay ang makalangit na surveillance camera. Sa ating mga mata, mukhang malaki ang ating planeta, ang Earth, pero maliit na tuldok lang ito pag tinanaw mula sa makalangit na bansa. Ang mga bagay na nagaganap sa maliit na espasyong ito ay nakikita lahat. Pero may mali tayong pagkakaunawa na ang nangyayari dito ay bagay na nagaganap sa isang napakalawak na lugar. Patuloy tayong binabantayan ng Diyos, ang mga gawa, mga kaisipan, at ang pananampalataya natin. Tinitingnan ng Diyos ang lahat. Kaya hindi dapat tayo magpakasaya sa pansamantalang kaginhawaan at sa sekular at madaling buhay na panandalian lang sa lupang ito. Pero kailangan nating laging isipin para pumunta sa ating walang hanggang makalangit na tahanan, ano ang ikasisaya ng Diyos? Ano ang masisayahang tanggapin ng Diyos? Muli kong hinihiling sa inyo na isipin ang tungkol dito at makibahagi sa gawaing magpapasaya sa Diyos para lahat tayo ay mapatunayang mabuti sa araw ng pagbalik natin sa makalangit na tahanan. Tingnan natin ang isa pang verse sa Matthew chapter 28. Chapter 28, verse 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng otoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay binigay na sa akin. Kaya't sa paghahain ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At gawin ang ano? Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Humayo sa lahat ng bansa at turuan sila para gawin ang ano? Sundin ang ano? Sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Lubhang papalapit na ang langit. Tunay na napakaiksi ng buhay natin sa lupa. Sinasabi ng Biblia na ang buhay natin ay parang hamog. Isang hamog sa dulo ng damo. Tama? Sa sandaling sumikat ang araw, madali itong nawawala. Ganoon kaiksi ang buhay natin. Hindi ito mahaba. Hindi natin kailanman masasabing mahaba ang buhay natin. Dahil alam ng Diyos ng mabuti na nabigyan tayo ng ganito kaiksing buhay, sinasabihan niya tayong mag-iwala ang ating puso sa mga bagay sa lupa na madaling mawawala. Sa halip ay mas ilagay ang puso sa pagpunta sa ating makalangit na tahanan na magtatagal magpakailanman at sa pag-ibigay liwalhati sa Diyos. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakaunawa sa mga espiritual na bagay at sa mga hindi nakaunawa sa mga ito. Kung alam ng mga tao na panandalian ang buhay rito sa lupa at na ang kaharian ng langit ay orihinal na mundo ng ating espiritu at na ito ay magpakailanman, hindi mapipigilan ng mga taong manampalataya. Maunawaan din ng lahat ng mga taong iyon kung gaano pinagpala ang gawaing espiritual. Pero kung iniisip ng mga tao na mahaba ang buhay nila at na ang lupang ito ay magtatagal magpakailanman, magkukulang sila sa pananampalataya at sa pag-asa para sa langit. At titigil sila sa pag-iisip sa Diyos. Mawawala ang puso nila sa mga pisikal na bagay. Sa ibang salita, sila ay mga taong hindi nangkamit ng espiritual na realisasyon. Kahit ang mga taong may dakilang otoridad sa lupa ay nawala lahat mula sa lupang ito.
Naaalala na lang ang ilan sa mga pangalan nila sa kasaysayan. Pero nawala na silang lahat mula sa lupang ito. Ang sikat na Alexander the Great, ang sikat na Genghis Khan, at si Napoleon na pinag-uusapan ng maraming tao. Kilala ang mga pangalan nila sa buong mundo bilang mga mananakop. Pero wala na sila rito sa lupa. Wala na silang lahat. Ang mga taong may kayamanan, nagalaho silang lahat. Ang mga taong may labis na awtoridad sa mundo, pag lumipas ang panahon, nawawala rin silang lahat. Mawawala silang lahat. Maaaring matindi ang lakas nila. At maaaring kahanga-hanga ang mga boses nila. Pero gaya ng mga aktor na nawawala mula sa entablado, sa sandaling matapos ang mga papel nila, lahat sila ay wala na ngayon. Dito katulad ang buhay natin. Napakaiksi nito. Inaalala kung gaano kaiksi ang buhay natin. Lagi tayo maghanap ng mga bagay na ikapagpapasalamat at katakutan ng Diyos. At pahalagahan ang mga utos, mga tuntunin at mga batas ng Diyos at sundin ang mga ito. Lagi tayong binabantayan ng Diyos. Lagi nating isaisip ang lahat ng salita ng Diyos. At maniwala na ang mga salita ng Diyos ay ang batas ng buhay na dapat nating sundin. Pag sinasabi nating binabantayan tayo ng Diyos gaya ng surveillance camera, hindi nito ibig sabihin na maniliit na tayo sa pag-iisip na binabantayan din ng Diyos pati personal kong buhay? Ginampanan ng Diyos kahit ang papel ng surveillance camera? Ang dahilan kaya lagi tayong binabantayan ng Diyos ay para tulungan tayong wag mahulog sa makasalanang daan, kundi laging lumakad sa matuwid na landas. Umaasa ako na lahat ng kapamilya sa Zion ay luluwalhati ng Diyos sa lahat ng oras at mare-record sa surveillance camera ng may mas nakilang pananampalataya sa paningin ng Diyos. Napakaiksi ng buhay natin. Ang magnanakaw sa kaliwa ni Jesus ay may nagtataga ng pagkagiliw sa maiksing buhay na ito at tumayo sa panig ng mundong ito. Pero paano naman ang magnanakaw na nasa kanan? Inasam niya ang mga bagay na magpakailanman. Kahit ang maiksing sandali ito, ang pagkakaunawa nila ay magkaibang-magkaiba. Umaasa rin ako na mauunawaan natin ang tama sina Ama at Ina para wala sa atin ang mawawala palayo sa daan sa kaligtasan, sa daan tungo sa langit kung saan tayo ginagabayan ni na Ama at Ina. Umaasa mag-iipon tayo ng maraming magagandang tagumpay ng pananampalataya at mga gantimpala ng pananampalataya sa mabubuting gawa. Gusto kong tapusin ang sermon ngayon. Maraming salamat. 감사합니다.